Hi guys! So welcome sa aking YouTube channel at gagawa tayo ngayon ng ring. Ayan, kung nakikita niya, yan ay 6. Meron siyang 6 na ring kasi ito yung kinuha ko. But yung ipapakita ko sa inyo guys, depende kung inang gusto nyong design na ganyan. So yan, kakailanganin natin ng jewelry wire. Ayan, na meron 0.3 mm and of course, kailangan ng beads na block and ayan yung red na beads na may 6 mm, ayan 3 mm, and of course, scissor. Ayan. So, una, magkakat tayo ng jewelry wire. Depende sa haba ng singsing or sukat ng singsing nyo. Pero ang kinuha ko kasi it's maliit lang. So, it's 40 cm. So, kasi maliit lang yung kamay ko. Pero depende sa sukat ha. Depende sa size ng ring ninyo. And depende rin kung ilang gusto nyong yung beads na nakaikot. Ayan, pwede kasing 5. Ayan, so yan yung ginawa ko, 5 beads. Yan, 5 beads na 3 mm block. Ayan, chalk beads ata yung ginamit ko dyan. Ayan, na may 3 mm. Ayan, so 5. Depende, pwede nyo gawing 10 yan. Pwedeng 6, depende sa gusto yung design. Yung nakita nyo 6 yon. So itong ginagawa ko, 5 to, no? So, ayan. So, after yan, yung dulo nun, papasok mo lahat. Ayan. Papasok mo siya dun sa lahat ng beads. Sa 5 yan. And then, after, hahatakan mo siya. Ayan. So, kapag ka naipasok mo na lahat, ayan. So, hatakin mo. Ayan. Ayan. Kapag nahatak mo na siya, papaikot mo na lang siya. Ayan. Papaikot mo siya ng ganyan. Siyempre dapat tayo so nakita mo 5, diba? Ayan. Depende din kung anong gusto yung ilagay sa gitna. Pwede ding beads na block or pwede din yung malaking beads na 6 mm or depende kung anong gusto yung ilagay dyan sa gitna. So, pwede yan. So, ayan. So, ako kasi ito yung ginawa ko para simple lang at madali lang din kayahin. So, block. And then, yan. Kung nakita nyo doon ko siya pinasok, sundin nyo na lang yung instruction. And then, ayan, lalagay mo siya sa gitna. Ayan. And then, papasok mo yung wire doon sa pang-5. Ayan. Pag ganyan. Panoorin nyo ng maigi para masundan yung instruction, guys. Ayan. Pag may pasok nyo, papasok nyo ulit dun sa gitna na nilagay yung beads. Ayan. So, ganyan na magiging itsura niya. Ayan. Then after niyan, yan, papasok mo siya dun sa kabila. Pwedeng sa left, pwedeng sa right, depende kung ano yung, kung ikaw'y kaliwete, sa kaliwa ka, kung pwede kung sa kanan ka, depende kung ano yung ano mo, saan ka gamay, gumamit ng kamay mo. Ayan, syempre inayos ko muna siya, make sure na talagang nakaikot siya ng bonggang-bongga. Yung mga beads, ayan. So, yan. Sundan nyo na lang yung instruction, yung pinapakita kong videos. And after nyan, kuha ka ng 6 mm na beads. And then, kuha ka ng 3 mm na beads. And papasok mo siya. And then, yung wire, papasok mo siya dun sa 6 mm na beads. Yan. Yan. Tingnan mo yung videos. Papasok mo siya doon. Ayan. Tapos, dun sa sumunod na beads niya, yung katabi, dun mo ay papasok. Ayan, ihahatak mo siya para maging ganyan yung kanyang itsura. So, ayan. Ang kinaganda ng jewelry wire, madali siyang sumunod. Ayan. Kasi kung nylon siya, okay naman gamitin yung nylon. Kaya lang, ang hirap niyang ayusin. Unlike yung wire na jewelry, madali. And then yan, sundin mo lang yung instruction na yan. Hanggang sa maubos mo yung beads na yan, yung nakapalibot. Kung 5, 5 din dapat yung outcome niya. Kung 6, 6 din dapat yung resulta noon ng beads na red. Kung 10, 10 din dapat. Ganon. So, ayan. Sundan mo na yung instruction. Ayan din, sunod sa sunod na beads. Papasok mo siya. And then, repeat the process. Repeat nyo lang yung process hanggang sa matapos at makarating kayo dun sa dulo.
Yan. Ayan guys, kung nagustuhan mo yung video ko, please don't forget to like, share, and subscribe na rin. At maganda 'tong guys, naaaliw ka na, nagiging business niyo pa 'to. Ayan, kung home-based diyan, home-based mom, puwede niyong gawin 'to at puwede natin 'tong gawing business. Ayan, so follow the instruction, follow the videos para masundan yung step by step. At kung hindi mo naman naiintindihan, just comment down below at sasagutin ko yung mga hindi niyo naiintindihan sa video na 'to. At kung nagustuhan niyo po at marami pa po kayong gusto matutunan sa aking video, huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa aking mga video na ina-upload. So ayan na, so pagka natapos mo na yan, ayan, syempre dapat alam niyo rin po ang sukat ng inyong singsing. Kung ikaw ba ay size 5, size 6, size 7, ayan, dapat alamin niyo po yan para sakto yung inyong singsing. No? So maganda to din guys sa gawin business. Ayan, puwede niyong ibenta. Ayan, eto maganda dito guys kung ang gagamitin niyo dito na mga beads, yung mga Swarovski. Sobrang ganda, sobrang elegant at ang ganda po niya pag naaarawan or kapag ka may ilaw or natatamayan siya ng ilaw guys kasi sobrang ganda at sobrang elegant, classic and of course, napakamura na 'no. Pero kung gagamit kayo Swarovski medyo mahal siya ha. Pero yeah, puwede kang gumamit nun para mas maganda yung dating mo. Puwede 'tong gamitin mong jewelry kapag aating ka sa any occasions. And kung gusto mo naman, meron kang accessory where naliligo ka sa dagat, 'yan. Kung fashionista ka, puwede mo 'tong gawin kasi ano naman 'to, puwedeng mabasa sa tubig, ayan. Puwedeng, daily gamitin kasi puwede kang maghugas na hindi kinakalawang, ayan. So kaya ayan, sa mga bead lovers na kagaya ko, ayan. So please don't forget to subscribe. And you can follow on my Facebook page na rin, guys. So, craft artwork, ando lahat ng aking ginagawa. Ayan, so natapos na. Ayan, naglagay na ako ng beads. Depende sa sukat ng singsing nyo ha, or ng finger ring nyo. Depende yan. So, kung alam mo yung sukat ng ano mo, yan, maglagay ka na ng ano nyo. Pero ako, yan kasi size 5 ako, kaya yan yung sukat ko. And of course, dapat ilalagay nyo yung wire niya doon sa kung saan siya dapat ano yung balanse ha. Hindi pwedeng sa tabi, hindi pero doon sa kabila dapat balanse yung sukat niya para pag sinuot mo yung singsing saktong-sakto. Ayan yun, parang nasa gitna siya, nasa gitna, no? Ikaw na mag-analyze kung paano mo siya ilalagay sa gitna, ayan. Siyempre, yan, ta's gumamit ako diyan ng, ayan, sukatan. Ayan, yan yung ginagamit ko para hindi ako magkamali sa mga sizes na mga umu-order ng aking, mga ring. Ayan, so ginagamit ko na rin 'tong pang-business ko, guys. At the same time, content ko na rin at yung ginagawa kong content na ibebenta ko na rin siya. Kaya malaki na rin na itutulong na nababalik niyo yung aking, puhunan dito sa pagko-content ko. And sobrang natutuwa ako at maraming gustong gayahin yung aking video. Ayan, puwede niyong gayahin yung video ko, guys. Puwede niyo rin 'tong gawing pang-business niyo guys kasi ginawa ko 'tong video na 'to para sa inyo. Masundan niyo po yung aking, step by step at kung gusto niyo pa po ng mga suggested video, you can comment po diyan para gagawa ako ng video for you guys, ayan. So, sana guys, huwag niyong kalilimutan i-like and share din ito. Ayan, maraming salamat and sana na-enjoy mo yung videos ko. Ayan, kung na-enjoy mo, please don't forget like and share. And guys, kapag masikip at hindi kasya yung wire, gumamit ako ng ano diyan na, yan, ng karayom. Pinasok ko siya para lumuwag lang siya. Ayan, kung makikita nyo kasi medyo, yung wire kasi medyo malaki yung ginamit ko kaya medyo matigas siya. Kaya ayan, so gumagamit ako ng karayom para palumog at magkasya. Ganyan siya guys katibay. Kaya yan ang gusto ko sa jewelry wire. Matibay po talaga siya. Hindi siya basta-basta nasisira. And hindi po siya basta-basta napuputol. Kasi sobrang higpit at sobrang tibay po niyan. Good quality. Ayan, so make sure niyo lang na tama yung ginagawa niyo para hindi kayo magkamali. Dahil ang hirap po niyang mag-back to start, no? Pagka mali yung ginawa niyo. So gumamit din ako ng ano dyan na fly para higpitan. Yan. So, yan yung ginagamit ko. Kaya kung gusto niyo tong video na to, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. And enjoy watching. Thank you and God bless you all.
for watching!